Hi everyone, welcome to my channel. It's me Ella, or my real name is Sheila Fadrikalan. I'm from Romblon Island, Romblon Province and Corcuera Island. So, sa video na to, ituturo ko sa inyo step by step kung paano ko nakuha o paano namin nakuha yung legal capacity. Kasi yung mapapangasawa ko po ay Canadian. So, unang-una ko pong ginawa, pumunta po muna ako sa City Hall kasi tinanong ko kung ano yung mga kailangan sa pagpapakasal sa isang AFAM. So, nagbigay sila sa akin ng papel. Ang nakalagay doon, birth certificate ko, at Senomar ng aking mapapangasawa at Senomar ko. Kukuhanan siya pareho doon sa PSA, sa NSO, tapos yung legal capacity. At paano nga ba namin nakuha yung legal capacity? So, ganito po 'yon. Pagkatapos namin makuha yung papel, pumunta kami sa Manila sa Canada Embassy. Pero nung pagdating po namin doon, hindi kami akyat na sa taas kasi nga ang process ngayon ng legal capacity ay online, kaya binigay lang nila sa amin yung link na dapat naming puntahan. So ayun, pagkatapos nun, umalis kami at bumuwi na sa bahay. At yun, nag-umpisa na kaming mag-search sa Chrome, sa Google Chrome. Sinearch namin yung link na binigay ng embassy. At isi-search nyo sa Google Chrome yung Canada Appointment for Legal Capacity to Marry Filipina. Pagka-search nyo nun, lalabas ang Global Affairs Canada. I-click nyo yun at pag naklik nyo yun, lalabas yung, marami yung pagpipilian nyo yun kasi meron yung pagkuha ng passport, at makikita nyo doon yung marriage abroad. So, pagka-click nyo ng marriage abroad, lalabas naman yung how to apply. Lalabas doon yung complete request for notary service. I-click nyo yung request for notary service at pagka-click nyo yun, lalabas yung download. So, sa mga walang Adobe Reader, hindi nyo po mada-download yung form na yon, request for notary service form, kasi kailangan nyo po talaga ng Adobe Reader. Kaya, kung wala kayong Adobe Reader, pwede nyo pong i-download yun. At pag na-download nyo, saka nyo pa rin mada-download yung form ng notary service. At iyan po ay may page 1 at page 2. Huwag nyo pong kalilimutan kasi dyan po kami nagkamali. Naipadala namin lahat yung papel. Yun pala, may page 2 na pipirmahan ng mapapangasawa ko. Kaya ang ginawa, binalik na naman sa amin. So, inabot na kami ng isang buwan. Dahil sa pagkakamaling yun. Kasi nga, kailangang after nun, binalik nga sa amin, no? Tapos ibinalik na naman doon. May kulang na naman. Sige, mamaya na yun. Tapos yun, pag na-download nyo na, yung notary service form, isunod nyo namang i-click yung ganito pala, sa notary service form, lalabas download file. So, ida-download file nyo lang yon. Pag may Adobe Reader kayo, mada-download yon. So, makikita nyo na kagad yung form, magda-download yon, makikita nyo yung form. And then, pagkatapos nun, i-click naman ninyo yung, mag-scroll down kayo, i-click nyo naman nyo yung statutory. Ay, wait nga pala, ipapakita ko sa inyo yung request for notary service. Ito yon. Yan, marami ang pipil-upan nyo dyan. Tapos, wait lang, asan na yung page 2? Ano ba yan? Nasaan na yung page 2? Ay, naku po. Ano pala? So, ito yung nakalimutan namin.
yan, may pipilapan niya na dyan ang may mapapangasawa nyo. Kaya wag nyo pong kalilimutan to. May page 1 at page 2 to. So, pagkatapos nun, pag na-download nyo na, i-click nyo naman yung statutory declaration form. So, may pipilapan. Pagka-click nyo yon, ida-download nyo ulit yon at may pipilapan kayo dyan. Pagkatapos nun, i-scroll down nyo na naman at i-click yung credit card authorization form. So, i-download nyo ulit yung file na yon at pagka-download, ganito ang gagawin nyo. Diba, pipilapan nyo lahat yung request for notary service at saka yung statutory form, declaration form at saka itong authorization form. Dito sa authorization form, ilalagay nyo yung credit card number. Kailangan po talaga credit card. May credit card kayo kasi ang ina-allow lang nila ay credit card para yun sa consular fee of issuance ng legal capacity. So, ang ina-accept lang nila na credit card ay yung Visa or Mastercard. So, ayun. Ito yung statutory nga pala. Ito yung statutory form. At ito naman yung authorization, credit card authorization form. So, pagkatapos nun, may mga attachment document na ilalagay kayo. Depende yan kung single yung mapapangasawa nyo. Ang i-attach nyo ay yung birth certificate niya na may kasama na nakalagay yung dapat yung birth certificate niya nakasulat din doon yung pangalan ng tatay at nanay niya. Hindi po ina-accept ang walang tatay at nanay. Kailangan nandoon yung tatay at nanay. At saka yung citizenship certificate niya, kung taga saan, yung Canadian certificate niya. Tapos, nilagay ko na rin ang kanyang passport ID, yon naglagay na rin ako ng gano'n ng photocopy. Lahat po yan ng i-attachment nyo ay hindi po original. Photocopy lang po ang ilalagay nyo. Huwag nyo pong ilalagay yung original. Tapos, pagkatapos nyan, kasi nga, pag na-fill upan nyo na lahat yon, yung request for notary service, statutory declaration, at saka authorization, credit card authorization, dadalhin nyo yan sa lawyer para mapanotaryo. Depende po, ewan ko kung magkano po ang bayad ng notaryo nyo. Kasi nung sa lipa po ako nagpanotaryo, lipa sa Batangas, 500 po ang bayad ng notaryo. So, depende sa lawyer kung may malay at baka may medyo mura lang ang singil sa pagpapanotaryo. So, ayun. Ang bayad po dito sa consular fees of issuance ng legal capacity ay 50 Canadian dollar. So, yon. So, pagkatapos nyo mapanotaryo, ito yung sa akin mga notaryo na to Ito yung mga pinilapan ng photocopy na lang to kasi pinasa ko na nga yung original. Dapat February kan magpapakasal, inabot na ng March. So, baka end of March pa kami mapagpapakasal dahil nagkanda delayed pati seminar dito sa amin, sa probinsya, ay ang bagal. Kaya, ayun, ito yung notaryo ng aking, yung pala, ito yun. Yan yung notaryo ng lawyer sa lipa. Pagkatapos nyo mapanotaryo yung request service, tsaka yung galing sa embassy, ipapadala nyo siya nandun na rin, isama nyo yung mga attachment huwag nyo kalilimutan yung attachment na dapat ilagay, depende sa kung ano ang kung single, widow, or divorce yung papapangasawa nyo. So, huwag nyo pong kalilimutan na mag-attach kayo ng address ng bahay nyo. Kasi dito po isi-send yung
legal capacity kasama ng mga papel na ipapasa nyo sa embassy. Ibabalik nila po iyon sa inyo kasama ng legal capacity, kaya wag pong kalilimutan ang address. Nakalagay naman po doon sa sa link lahat ng basahin nyo na lang pong mabuti para maintindihan nyo. Tapos ganito nga, ito nga nilagay ko. Tapos yon, ang processing po niya, ang bayad ko sa sa DHL ko to pinadala Ang bayad ko ay 178 ang charge. Tapos ang pagcha-charge din nila ng pagmi-mail nila pabalik sa iyo ng papel kasama ang legal capacity ay kayo din ang magbabayad noon. Pag-deliver ng papel sa inyo. Ang delivery charge namin ay 100. So, ayun. Sa DHL yun ha. Pwede naman siguro. Sa LBC din pwede pero DHL yung napili ko na pagpadalhan. Hindi naman talaga sila ng ng legal capacity. Mababasa nyo naman doon na hindi talaga legal capacity yung certificate yung pinapadala nila, kundi yung statement in lieu of certificate of non-impediment to marriage abroad. Parang ito yung kung sa atin ay Senomar. Katunayan na siya ay walang sabit at pwede nang makapagpakasal uli. Yun. So, ito lang. Sana malinaw po yung pagkakapaliwanag ko. Kung may mga tanong pa po kayo, mag-comment lang po kayo sa comment section at isasagutin ko po lahat ng katanungan nyo. Kung gusto nyo po, mahirap, wala namang courier dito. Walang padalahan dito. Dito lang ay post office. Ibiruin mo ilang araw ang post office kung gusto nyo. Halimbawa, magkano ng papel. Ang dali lang naman, or kontakin nyo ako sa Facebook or Messenger. Ilalagay ko rin yung Facebook at Messenger ko para kung manghingi kayo ng papel, ipipicturan ko lang ba para maipa-print ninyo para hindi na kayo mahirapan. Kayo nang bahala kung anong gusto niyo. Pero madali lang naman i-download siya. Madali lang. Sana nakatulong po ako sa inyo para hindi na po kayo gumastos ng pa-Maynila. Kasi kami gumastos pa talaga, nagkanda gastos talaga, pero wala naman kami na pala doon sa pagpunta doon. Yun pala, online pala yung process noon. So, at least ngayon, hindi nyo na kailangan pumunta ng embassy para makuha po yun or kung magtatanong po kayo. Yun na po yung, ito na po yung dapat nyong gawin. Sana po naintindihan nyo. Basta kung may mga tanong po kayo, magtanong lang po kayo sa comment section at sasagutin ko po. Ilalagay ko rin po sa description kung paano ko ito nakuha para mas maliwanagan po kayo. Okay? Salamat! Ang aking fiancé ay natutulog. At oras na yata ng paggawa ng merienda niya. Maraming salamat at sana po makapagpasal kayo ng maayos sa tayo. Ako rin. Ay nako. Pero magse-seminar pa ako kaya matagal pa yung seminar, ilang araw pa. Kaya magbibilang pa rin ng 10 days after seminar. So matagal pa talagang paghintay. Pero at least nandiyan na, kumpleto na yung papel. Ang mga susunod na naman naming problemahin ay yung probation visa at saka permanent visa. Kasi ang requirements kasi marriage certificate. So magpo-post ako din kung paano ko din makukuha yung mga yon. So see you in my next video and thank you very much. Paki-share naman po, like, and paki-subscribe na rin para naman makatulong po sa akin kasi kailangan ko po ang mga subscribers. Gising na ang aking my love. Hi, love! Hello. I make a video for how we get the legal capacity and I will upload it on YouTube. So, ay, nakahubad pa. Ay, nako. Pilipino na ang style Pilipino ng aking mapapangasawa. Nakahubad palagi. Parang Pilipino lang laging mga nakahubad ng t-shirt. Okay, thank you very much and God bless you. Bye.